Ikaw ang una't huling pag-ibig ng buhay ko. Katagal man Juanita! Nandito ka na, aking patawarin niyo po ako. Alam ko kasalanan ko ang pagkamatay ni Juanito. Kaya, pagpapayad po. Bigyan niyo po siya ng buhay. Ligtas niyo po si Juanito. Ako at ikaw ikinuhit ng tadhana. Nais mo ba matupan ang mga kahilingan? Tayong dalawa Ano po ang maaari kong gawin ay makita. upang matupad ang iyong kahilingan? Kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay. Ang iyong kahilingan ay maisa sa katuparan. Matapos ang 104 na taon, si Camila Isabela ay magmula sa ika-4 na henerasyon ng mga Monte Carlos. Ipapanganak siya sa parehong araw ng iyong kapanganakan. Babalik siya sa ating panahon upang baguhin ang inyong masaklap na kapalaran. At ang inyong pag-iirigan ay muling maisusulat sa ika-4 na pagkakataon. Ang taon kung kailan nagkakatutunan. Ito rin ang taon kung saan dinakip matapos si Dr. Wilson sa Dapitan. Carmela, where have you been? Birthday kasi ni Sherry and nag-celebrate siya, kaya ayun. Dad, what's going on here? I thought you and Shay are no longer friends. Mrs. Falcon called earlier. According to her, you and Shay interrupted your Philippine history class. Dad, you know naman, it's just a little petty fight. Carmela. How's your grade, Carmela? I saw your grades. Bakit puro dos ang grades mo? Hindi ka pa ba nadadala? Okay, fine. If Mom was here, I think everything is different. Wow, very good, Jenny. Mahal! Bakit, mahal? Mahal, nakulata ako. Hindi ka dadalhin kita sa ospital. Carmela, anak, ikaw na nagpapala sa kapatid mo si Jenny, ha? Baka bait kayo. Oh, Mommy. Daddy, nasan po si Mommy? Carmela, dalhin mo muna to.
Wow! Bagong pintura ang bahay ni Lola. May wifi ba here? Pasok kayo mga apo! Ang gaganda ng mga apo ko. Emily, Jeannie, Carmela. Ma, may dala pala kaming pasalubong sa inyo. Salamat. Ate, piling ko pangit ka raw sabi ni Lola. Ipinagluto kami ni Lola Carmina ng specialty niyang caldereta. Narito na tayo, apo. Tuloy ka, Carmela. Huwag kang mahiya sa sarili mong pamahay. Lola, ba't tayo nandito? May gusto akong ipakilala sa iyo, apo. Si Carmelita Montecarlos. Bunsong kapatid siya ni Josefina Montecarlos na naging madre at Maria Montecarlos ng aking lula. Lola, why does it seem that I look like her? Dahil siya ang kapamilya natin, dugo ng ating dugo, laman ng ating laman. Namatay siya noong kasing edad mo pa lamang siya. What? Why? What happened? Masyado siyang nabulag sa pag-ibig kaya niya sinapit ang lahat ng iyo. Umupo ka muna ako. 134 na taon din ang hinintay ng tadhana para mangyari ito. Handa ka na ba malaman ang kwento sa likod ng painting na ito? Teka lang, Lola. Baka gusto nila Jenny, ni Dad, at saka ni Emily marinig ang kwento mo. Kunin ko lang sila, ah. Hindi maaari. Hindi bang pwedeng makaalam nito kundi ang magiging panganay na anak lang sa pamilya natin? Ang pamilyang Alfonso ay ang pinakama-impluwensyang pamilya na namumuno sa ilang daang taon na sa buong palalawigan ng San Alfonso. Nahulog naman ang loob ni na Carmelita at Juanito sa isa't isa kaya hindi naging mahinag ang pagkasundo sa kanila. Ngunit nagbago ang lahat nang namatay si Juanito sa araw mismo na kanilang kasal. Walang nakakalam kung bakit siya pinatay. Nakalipas lamang ng isang linggo, nagpakamatay din si Carmelita. Nagpakalunod siya sa lawang luha sa sakop ng hacienda nila. Ang lungkot naman ang nangyari sa kanilang dalawa. Alam mo ba, Apo? Nung una kitang makita kanina, inakala ko may si Carmelita. Ang bunsong babaeng kapatid ng aking lola na sa painting na ito. Naalala ko pa ang nung una sa aking kwento ni Lola Maria ang masaklap na kwento ng kanyang kapatid. Naratuloy kami sa kwartong ito, sa harap ng painting na iyan. Siguro nga hindi nagkataon ang lahat ng pagkamukha kayo ni Carmelita dahil para rin kayo ng araw ng kapanganakan. Pinanganak siya noong Pebrero 29, 1872 at namatay siya makalipas lamang ang isang linggo matapos mapatay si Juanito. OMG! What a coincidence! Basahin mo ito para sa Igani Lola Maria ang diary na yan sa kaniyang babaeng anak na pinangalan niyang Carmen na hango sa pangalan ni Carmelita. Si Carmen ang aking ina, ang buong ko namang pangalan ay Carmina at ang pinangalan ko naman sa iyong mami ay Carminia. Ikaw naman si Carmela. Mahigpit na bilin ni Maria Montecarlos na ihango sa pangalan ni Carmelita ang bawat babae na pangalan na pinanganak sa ating lahi. Ngunit ni isa sa amin ay walang pinanganak sa araw kung saan sumapit lamang sa loob na 4 na taon.
Hindi sa'yo ang diaryng ito. Hindi mo ito kwento at kailanman hindi mapapasayo. Lola, excuse me po! Tuloy pa tayo mamaya? Oo. Teka lang! Manang! Sandali lang! Bitch! Lola, pwede ko po bang makuha ang diary? Hindi mo maaaring makuha ang diaryng ito. Meron nang nagmamay-ari, ngunit maaari kong ipahiram sa iyo kahit sa sandali. Magagalit po ang lola ko kapag nawala ko yung diary na yan. Huwag kang mag-alala, hindi siya magagalit. Wait lang! Bawal dumaan! Anyway, para sa mga students lang naman yung myth. Ang pag-iibigan niyo ay muling maisusulat sa araw ng ika-4 na pagkakataon. At ang araw na iyon ay ngayon. Ayos ka lang ba, Binibini? May durugo ang iyong ilong. Eh, humayo na at malapit na sa ang list. Ano to? Huwag mo akong lokohin. Lumang style na yan. Don't fool me or else. Saan mo natutunan ang sasalitang iyan? Hindi itinuturo rito ang wikang Ingles. Pamanhin niyo po, Guro, dahil kulang po sa tulog at sadyang ginagabi sa pag-aaral kagabi si Carmelita. Kung kaya't marahil ay masama po ang kaniyang pakiramdam ngayon. Lola, wait! Wait po! Dad! Carmelita, kamusta yung pakiramdam? Ano ba nangyayari sa iyo? Ayon kay Helena, masama daw iyong pakiramdam. Ako ay nagpadala ng liham kay ama at ina. Tiyak na ikaw ay pauwi nila sa San Alfonso. Magkapatid tayo? Masama pa ba rin ba iyong pakiramdam? Ako to, si Josefina. Ano bang lugar to? Nandito tayo sa Kolehiyo di Santa Isabel. Dad! Carmelita, ano bang nangyayari sa'yo? Ayoko na dito! Carmelita, bumaba ka dyan! Hindi ako si Carmelita! Pwede ba? Mind your own business! Carmelita, bumaba ka dyan! Diyos ko, ingatan niyo po ang batang ito! Hindi ako si Carmelita! Pwede ba? Mind your own business! Mayas kang demonyo ka! Ah! How dare you! Lumayas kang demonyo ka sa katawan ng aming kapatid! Oh! Bitawan niyo ako! Fuck off! Dad! Emily! Jenny! Help me! Bitawan niyo siya! Ah! What the hell? Iwan niyo muna kami dito. Pero Madam Olive, Can you please explain? First, you stole that old diary. Then, you pushed and brought me here. And now, they think kasi nasapian ako. I want to go home! Una sa lahat, hindi ko ninakaw ang tala-arawan. Ibabalik ko iyon sa may-ari. Pangalawa, hindi ako ang nagdala sa iyo rito. Pangatlo, ikaw ang may kasalanan kung bakit nila inakalang sinapian ka ng demonyo. Okay, fine. Gusto ko nang umuwi. Paano ba ako makakabalik? Kailangan mong pigilan ang tadhana. Kailangan mong baguhin ang nakasulat dito. Hindi kayo dapat magkatuluyan ni Juanito. Kailangan mong pigilan na mahulog ang loob niya sa iyo at hindi ka rin maaaring umibig sa kanya upang hindi siya mamatay sa araw ng inyong kasal. Paano kung ayoko? Sasabihin ko sa lahat
na hindi ako si Carmelita. Naggaling ako sa future. Sige, ikaw ang bahala. Tignan natin kung maniwala sila sa'yo. Dalawa lang ang posibleng mangyari. Una, aakalain nila na masaniban ka. Dadalhin ka sa iba't ibang uri ng manggagamot hanggang sa itapon ka na lang sa isang isla. O kaya naman ay iisipin nila na ikaw ay nawala sa katinuan. Bukod doon, hindi ka na makakabalik sa panahon mo kapag nangyari iyon. Kunin mo na ito. Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Ang pag-iibigan natin ay muling maisusulat sa araw ng ika-4 na pagkakataon. Nasa taong 1871 tayo ngayon. May 7 buwan ka upang tapusin ang misyon mo bago sumapit ang nakatakdang araw. Sa ngayon, wala pang nakasulat diyan kasi hindi mo pa nakikita si Juanito, ngunit nakita ka na niya. Nakita na niya ako? Pero hindi ko pa siya nakita. Ang labo naman. Iniligtas ka niya nung nahimatay ka kaninang umaga. Kailan ko siya makikita? Ngayon na, papunta na siya dito. As in, now na talaga? Madam Olivia, nasa baba po si Ginoong Juanito Alfonso. Nais niya daw pong kumustahin si Binibining Carmelita. Sabihin mo sa ibang araw na lang, hindi maganda ang pakiramdam ni Carmelita ngayon. Ano? Okay lang ako. Kakausapin ko siya. Kailangan ko na siya makita. Matulog ka na. Huwag ka mag-aalala. Malapit na kayo magkita at gawin mo ng maayos ang iyong misyon. Mauuna na po ako. Maraming salamat at magandang gabi po. Mag-iingat ka, iho. Kapagita, tumahimik ka. Baka mahulog ang akyat bahay. Huwag kang mag-alala, Binibini. Narito ako para sa barangay. Binibini, may masakit ba sa'yo? Ano ba kasing ginagawa mo sa itaas? Hindi mo ba ako tutulungan? Ngunit Binibini, hindi dapat ako magpadalos-dalos na hawakan ka. May tao ba dyan? Dali! Buhatin mo ko! Dalhin mo ko roon! Dito, dito! Muntik na tayo ron ah. Juanito, okay ka lang? Paano mo nalaman ang aking pangalan? Basta, mahabang kwento. Juanito, makinig ka sa sasabihin ko. Sinabi kanina sinabi ng babaeng yun, kaya nalaman ko, nandito ka raw. Basta, Juanito, kahit anong mangyari, wag na wag kang mai-inlove sa akin. In love? Ang ibig mo sabihin, wag na wag kang iibig sa akin. Ang nakakatawa. Binibini, huwag mong mamasamain. Ngunit ang totoo ay may iba na akong napupusuan. May tao ba riyan? Hindi niya ako pwede makita rito. Juanito, iho. Anong ginagawa mo riyan? Wala po, hinahanap ko lang po si Sampaguita. Sa'yo pala ang asong ito. Narito siya. Malalim na ang gabi. Umuwi ka na, Juanito. Sige po, Madam Olivia. Maraming salamat po. Huwag mong kakaligtaan na ikaw si Carmelita ngayon, Carmelia. Paano ba magsalita katulad niyo? Hanggat maaari, huwag ka na lamang magsalita. Itiko mo na lamang ang iyong madaldal na bibig. Baka isipin na naman nilang sinasapian ka naman ng masamang espiritu. Bukod doon, ayusin mo rin ang iyong kilos. Hindi magaslaw o siga ang mga kababaihan sa panahong ito. Dito sa panahong ito, hindi naghahawakan ng kamay ang babae at lalaki kapag hindi sila magkasintahan. Hindi rin maaaring hawakan ng lalaki ang kahit anong parte ng katawan ng babae kapag hindi sila kasal. Hindi rin maaaring makita ang mga lalaki ang talampakan ng babae at hindi rin maaaring makipagtitigan at tumingin ng matagal ang mga babae sa mga mata ng mga lalaki. Halika, pagmasdan mo ang yaman ng mga Monte Carlos.
ibabalik ko si Fina at Carmelita. Maria, nasaan si ina at ama? Abala sila sa paghahanda. Maraming mahahalagang bisita si ama. Carmelita, hindi ka ba masaya na makita ako? Halos 6 na buwan din kitang hindi nasilayan. O siya, tayo na at hinihintay na tayo ni ama at ina. Madam Olivia, kumusta ka po? Nahihirapan ka ba sa dalawa kong kapatid? Ako'y walang masabi kay Josefina. Masipag mag-aral at mabait ang binibining ito. Samantalang si Carmelita naman ay... Bakit po? Mabait at masunuri naman si binibining Carmelita. Carmelita, anak! Ang pinakamamahal namin bunso. Hi! Hi! Salamat! Sa wakas, makakasama ko na ulit kayo. Ama, ina. Sana sa fiestahan, mga anak. Sino sila? Kanina pa kasi sila nagsasalita. Nagugutom na ako. Matuto kang gumamit ng po at opo. Mahalaga ang paggalang at magandang asal sa panahong ito. Sino po ba ang lalaking iyan? Siya ang gobernador ng Bayang Alfonso. Siya si Don Mariano Alfonso. Malugod kong ipinapakilala sa inyo ang aking mga anak. Felices fiestas, mis amigos. Tayo'y magsimula ng kumain. Amigo, bueno. Kay tagal na nating hindi nagkita. Abala kasi ako sa aming hanap buhay. Hindi pa ba tayo uuwi? Carmelita, iyong nababatid na ngayon na lang muli nagkita sina ama at si Don Mariano, kaya pagbigyan mo na sila. Iyo bang nakaligtaan? Sila ay magkaibigan na mula pagkabata. Madalas na abala rin si ama sa ating kabuhayan kung kaya't hindi na sila nakapag-usap ng ganito. Carmelita, iyong ayusin ang iyong saya at itaas mo rin ang iyong abaniko upang hindi makita ng mga kalalakihan ang iyong mukha. Patingin nga. Huwag mo itong sabihin kay ama o kahit kay ina. Gaya ng dati ha, Carmelita. Pero, naalala mong pinagtakpan din kita noon kay Leandro? Alis muna ako, dito ka lang. Sa oras na hanapin ako ni na ama, iyong sabihin na nagtungo lamang ako sa palikuran. ang baday naman. Corny. Carmelita, nasaan si Maria? Ha? Ano? Kasama niya ba si Eduardo? Nakipagkita na naman ba siya kay Eduardo ngayon? What the heck is Eduardo? Makinig ka. Malapit na tayong umuwi. Puntahan mo na si Maria ngayon din at bumalik kayo agad. Bago pa siya hanapin ni Ama. Ikaw ay magmamadali. Lilibangin ko muna sila. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanila ang totoo? Malalaman lang din naman nila. Hindi maaari. Mapapas lang si Eduardo ni Ama. Okay, gets. Iyong nababatid nang mula lamang sa maralitang pamilya si Eduardo. Kung kaya't hindi makakapayag si Ama na magkaroon sila ng relasyon. Hindi tulad ng sitwasyon nyo ni Leandro, mabuti na lamang dahil nabibilang sa mayamang angkan si Leandro. O siya, ikay humayo na. Puntahan mo na sila bago pa magagulo ang lahat. Saan ba ako makakahanap ng puno ng mangga? Pinipini, saan ikaw magtutungo? Magpapahangin lang sana ako.
Hindi maaari. Kahit ako pa ang kanyang kasama? Ipag-umanin mo, Senyor Juanito. Ngunit wala kayong kasamang iba. Isasama namin si Nena. Maglalakad lang kami sandali. Ako nang bahala. Bakit ka nga pala nandito? Binibini? May alam ka bang puno ng mangga rito? Bakit mo naman naitanong? Basta. Secret. Hindi ko pwedeng sabihin. Huwag mong sabihin ikaw ay tiyak na mapapaslang ng iyong ama sa oras na malaman niya. Mamamatay tao ba si Don ang aking ama? Tiyak na hahalughugin niya ang buong mundo. Mahanap lang ang lalaking nakadisgrasya sa iyo. Hoy! Hindi ako buntis! Saan mo naman napulot yan? Paumanhin, hindi mo ibig ibahagi sa akin kung kaya't ako'y nag-iisip ng maaaring dahilan kung bakit ka naghahanap ng puno ng mangga. Hindi ako buntis. Wala nga akong boyfriend. Yung kapareho ng jowa. Basta. Kasintahan ba ka mo? Oo, yan nga. Marahil kaya ikaw ay umbod ng sungit dahil hindi mo pa naranasang umibig, hindi ba? Binibining Carmelita. Sa katunayan, ako ay humanga sa iyo sapagkat sa kabila ng mga sinabi mo sa akin noong una tayong magkita, malakas pa rin ang iyong loob na muli akong harapin. Alam mo ba yung kasabihan na kapag sobrang nakakahiya ang isang pangyayari, mas mabuting isipin na lang natin na parang walang nangyari. Tila hindi ko pa naririnig o nababasa ang kasabihan na iyan. Saan mo ba nabasa? O may nakapagsabi ba sa iyo? Basta, narinig ko lang yan. Somewhere out there. Ha? Sinabi sa akin ni Ama. Ako rin ay nagtataka sapagkat hindi ka pa rin nagpapasalamat sa akin hanggang ngayon. At bakit naman ako magpapasalamat sa iyo, Aber? Una, iniligtas kita nung mawalan ka ng malay. Pangalawa, hindi kita isinumbong kay Madre Olivia nung gabing ibig mong tumakas sa inyong dormitoryo. Pangatlo, narito ako ngayon upang samahan ka. Siya nga pala, walang puno ng mangga rito sa hardin namin. Ngunit may alam akong puno ng mangga sa labas ng hasyenda namin. Malayo pa ba? Malapit na. Bakit hindi ka na lang nakiusap sa iba? Hindi ka nga ako buntis. Adik talaga to. Opo, Binibini. Ano nga pala ang salitang iyong tinuran? Adik? Yun ang tawag sa mga maginoong lalaki. Ako pala ay isang adik. Bakit nga ba nandito ka pa? Hindi naman ako nagpasama sa'yo. Mahirap na, baka mapahama ka pa sa daan. Kayang-kaya kong sarili ko. Wala akong kinatatakutan, kahit ano pa yan. Kahit pa may ibig kumain sa iyong paa? Akala ko ba'y wala kang kinatatakutan? Narito na tayo. Asan na sila? Sinong sila? Sinong sila? Sigurado ka bang ito yun? Hindi ba't naghahanap ka ng puno ng mangga? Ito na ang pinakamalapit. Anong ibig sabihin ito? Ipagpapaumanhin niyo po, Ama at Don Alejandro. Ngunit wala pong ibang ibig sabihin ito. Kami ay naghahanap lamang ng puno ng... May iba pa bang ibig sabihin ang lihim na pagkikita niyo ni Carmelita? Ganyan ba ang tinuro ko sa iyo, Juanito? Parang nahihilo ako. Carmelita? Mauna na muna kayo, pag-usapan muna namin ang nangyari ngayon. Nasaan si Teresita? Bakit hindi natin siya kasama? Si Teresita ang ating tagapagsilbi? Maaari mo siyang isama kung ipagpapaalam mo kay Ama. 6 na buwan pa lamang nakakaalis ang aking kapatid. Ngunit, ano itong kumakalat na usap-usapan na ikaw ay may katagpo ng iba?
Mag-ingat ka sa pananalita mo, Natasha. Bakit? Hindi ba totoo na ang kagalang-galang na bunsong anak ng pamilya Montecarlos ay nakikipagkita sa isang binata sa kalagitnaan ng gabi na silang dalawa lamang? Ano sa tingin mo ang isipin ng mga tao? Pagpaumanhin mo, Natasha, ngunit ang iyong mga nalalaman ay pawang haka-haka lamang. Luce es verdad. Hablar contigo es una perdida de tiempo. Vamos, Carmelita. Huwag mong dibdibin ang sinabi ni Natasha. Ganon talaga ang kanyang ugali. Ikaw ay mag-ingat lamang sa pagkikitungo sa kanya. Carmelita, kumusta ka? O siya, maiwan ko muna kayo. May kwento ka sa akin, di ba? Doon tayo. Carmelita, ako'y nagagalak at nagpapasalamat dahil nakinig ako sa payo mo. Ah, ganun ba? Maganda yan. Maaari palang turuan ang puso gaya ng iyong sinabi. Hindi ko talaga ipagpakasalan si Ignacio, ngunit mabuti na lang dahil pinayuhan mo ako. Nagawa kong subukan at ngayon ay masaya na ako bilang kanyang kabiyak. Siya nga pala, totoo bang ang usap-usapan na nagkakamabutihan daw kayo ng aking kuya Juanito? Wala. Tinulungan niyo lang ako kagabi hanapin si Ate Maria. Nakita kami ng mga people, kaya ayun kung ano-ano nang pinag-iisip nila. Ang ibig ko ay nakita kami nila Don Mariano kaya medyo napagalitan. Sa susunod ay mag-iingat ka, iyong nababatid kung gaano kabilis kumalat ang usap-usapan. Mapala Carmelita, narito na rin si Helena sa San Alfonso. Matagal na tayo magkakaibigan, naway huwag mong saktan ang kanyang damdamin. Anong ibig mong sabihin? Iyo bang nakaligtaan? Matagal nang may pagtingin si Helena sa aking kuya Juanito. Naway, huwag mo rin kaligtaan ang mga nagawa ni Helena para sa inyo ni Leandro. Hindi dahil sa magkapatid sila, ngunit dahil ibig din ni Helena na ikaw ang magkatuluyan ng kapatid niya. Don Alejandro, mga binibini, nandito na po ang mga panauhin. Carmelita, anong mangyari? Ngunit teka lang. Magandang gabi, Don Mariano, Doña Juanita Alfonso, Binibining Sonia, at Ginoong Juanito. Magandang gabi rin, Don Alejandro, Binibining Josefina, Binibining Maria, at Binibining Carmelita. Maupo na kayo, Don Mariano, Doña Juanita, Binibini at Ginoo. Marahil ay hindi nyo pa nakilala ang aking bunsong anak na si Carmelita, sapagkat madalas siyang narito sa aming bahay. Kung kaya't hayaan nyo ipakilala ko siya sa inyo. Akin ang ipauubaya ang kamay ng aking bunsong dalaga na si Carmelita Montecarlos sa ikalawang binatang anak ng inyong pamilya, Juanito. Iho, ikaw na ang bahala sa aking anak. Amigo, aking iminumungkahi na sana sa katapusan ng Pebrero ang kasal ng mga bata. Ibig rin sana namin na sa simbahan ng San Alfonso sila ay kasal. Kami na rin ang bahala sa lahat ng gustusin. Sa ika-29 ng Pebrero, iyon din ang kaarawan ni Carmelita. Ano ang iyong masasabi, Carmelita? Carmelita, tinatanong ka ni Doña Juanita. Ano nga po ulit yun, Doña Juanita? Nais ko sanang mabatid kung hanggang ilang anak ang ibig mong isilang. Marahil ay hindi pa makapagpasya sa Carmelita, sapagkat siya ay bata pa. Iminumungkahi ko lamang na mas makububuti kung marami ang inyong supling ni Juanito. Hindi ba, anak? Opo, ina. Mas mabuting na po iyon. Sa aking palagay, sapat na ang 12 anak. Kay rami na ng 12. Mas mabuti kung 10 na lamang. Hanggang 8 anak na lang siguro ang aking imumungkahi. Ano sa inyong palagay, Juanito at Carmelita? Pito. Wala!
Wala. Anong ibig sabihin mo, Carmelita? Hindi mo nais na magkaroon ng anak? Jesus Mariosep. Iyong bawiin ang iyong tinuran, Carmelita. Itinuturing na isinumpa ang babaeng walang anak. Ang ibig ko pong sabihin ay wala nang masasaya pa kundi ang magkaroon ako ng asawa katulad ni Juanito at mabiyayaan kami ng 7 anak. Siya nga pala, aking naulinagan na mahusay si Carmelita sa pagtugtog ng piano, hindi ba, Sonia? Ipinagmamalaki nga po namin si Carmelita dahil sa taglay niyang husay pagdating sa larangan ng musika. Bueno, maaari mo ba kaming handugan ng munting awitin, Carmelita? Carmelita, iyong tutugin ang awiting madalas mong tutugin sa amin ni Helena. Maraming salamat po, Don Alejandro. At magandang gabi rin sa inyong mga binibini. Lalo na sa iyo, binibining Carmelita. Napakasarap ng kaldereta na inyong inihanda para sa amin. Mag-ingat kayo, iho. Tila na paibig mo si Juanito sa pamamagitan ng iyong kaldereta. Tsak nahahanap-hanapin niya iyon. O siya, tayo ay matulog na. Tila may mananaginip kayo ng maganda. Nandito na sila! Maayos ba ang aking itsura? Mahal kong Maria, tanggapin mo ang aking puso na ikaw lamang nilalaman. Juanito, handugan mo rin ang awitin si Binibining Helena. Ano? Tama ba ang narinig ko? Awitin para kay Helena? Ignacio, tinatanong kita, anong ibig mong sabihin? Ate, ako na po ang magpapaliwanag. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Maaari na kayong umuwi, mga Ginoo. Carmelita, magpaliwanag ka! Ano kasi, nagkasundo kami ni Juanito na gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Iyong nababatid na mahalaga ang kasal sa pamilya natin. Aking nauunawaan na bata ka pa at hindi ka pa handang magpakasal. Ngunit sana ay intindihin mo ang kagustuhan ni na ama at ina. Ano na lang ang mararamdaman nila sa oras na malaman nila ito? Huwag kang mag-alala. Sinisigurado naman namin ni Juanito na sasabihin namin sa tamang oras at maayos na paraan ang lahat. Pasensya na rin kung hindi ko agad nasabi sa inyo ni Josefina.
Aking nababatid na may malalim kang dahilan kaya nagawa mo ito. Nais kong malaman mula sa iyo ngayon, Carmelita. Mahal ko pa si Leandro. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo makakalimutan ang iyong unang pag-ibig. Magkano to? Anong hilig mong putahe? Barbecue. Inihaw. Basta, kahit anong inihaw. Ikaw? Marami akong preparado, ngunit may bukod tanging pagkain na nangibabaw para sa akin. Sabihin mo na kasi, pinapahaba pa eh. Kaldereta. Paborito ko sa lahat ay ang kalderetang ala Monte Carlos, ang luto mo. Ginoong Juanita, Carmelita, ako'y papasok sa loob. Dumito muna kayo. Huwag po kayong mag-alala, Doña Soledad. Ako nang bahala sa iyong anak. Huwag mo na akong tawagin Donya. Tawagin mo lang akong ina magmula ngayon. Opo, ina. Akala ko pa oblantigil kasal. Ano ka ba? Hindi pwedeng mapalapit ka masyado sa pamilya namin. Baka mahirapan tayong mapapayag sila na itigil ang kasal. Nasamantala ko lang naman ang panahon na nobya pa kita. Oh, bakit natulala ka riyan? Huwag mo sabihin hindi mo nababatid na kapag pinagkasundo ang binata at dalaga ay nangangahulugan iyon na magkasintahan na sila. Marahil hindi naman magagalit si ina kapag hiniram kita sandali. Carmelita, ikaw ba'y ayos lang? Ako'y nagbibiro lamang. Nais mo bang tumingin doon? Sige. Pumili ka ng iyong maiibigan. Para kay Helena? Nako, nahiya ka pa. Hilig sa bulaklak si Helena. Pulang rosas ang paborito niya. Hilig din siya magbasa, magborda, at sumayaw ng karinyosa. Kagiliw-giliw talaga siyang binibini. Sa iyong palagay ba'y maiibigan niya ito? Oo naman. Nagagalak akong makilala ka, Binibining Carmelita. Totoo nga ang sinasabi nila na ikaw ay nagtataglay ng isang pambihirang kagandahan. Thanks. Maraming salamat po. Binibining, nais ko po sanang humingi ng pabor. Ano po yun? Mari niyo rin po bang ipagbigay alam ang iyong ama na huwag na po sanang taasan ang hati ng upa sa lupa at mga magsasaka ng iyong hasyenda? Di po sapat sa aming pamilya ang kinikita ng aking asawa na isa sa inyong mga manggagawa. Sige po, ipaparating ko po ito kay ama. Maraming salamat, Binibini. Hulog po kayo ng langit. Ama, pwede ba kita makausap? Ano iyon? Galing po kasi kami ni Ina sa palengke at may nagsabi po sa akin na isa sa umuupa sa ating mga lupa na kung pwede daw po ay pababaan niyo po ang upa sa ating hasyenda. Ganun ba? Maaari ko bang malaman ang kaniyang pangalan? Sina Aling Trinidad ho. Sige anak, aking pababaan ang upa ng lupa ng ating hasyenda. Salamat, Ama. Alam mo ba, natagpuan ang bangkay ng pamilya ni Aling Trinidad sa Ilog Tangis kanina umaga. Saan mo naman yan narinig, Maria? Sa palengke kanina. Nandito na si Binibining Helena Flores. Tingin natin siya ng maligayang kaarawan. Maraming salamat at ituloy ang kasiyahan. Maaari ba kitang maisayaw, Binibini?
Anong ibig sabihin nito? Carmelita! Carmelita, sundin mo si Ama. Mas lalong magagalit siya sa iyo. Totoo bang ikaw ang nag-udyok na paglapitin si Juanito at Helena? Helena, sabihin mo ulit sa harap ni Don Alejandro ang katotohanan na si Carmelita ang naging tulay niyo ni Juanito. Hindi si Juanito ang may kasalanan ng lahat ng to, kundi si Carmelita. Kung hindi dahil kay Carmelita, hindi mangyayari ang lahat ng to. Siya po ang nag-udyok sa amin na paglapitin kami ni Juanito. Carmelita! Ama, wala pong kasalanan dito si Carmelita. Nagmamagandang loob lang po siya bilang tapat na kaibigan ni Helena. Ama, nakakasiguro po ba kayo na may namamagitan kay Juanito at Helena? May ebidensya po ba tayo? Sa tingin mo, kapag nakita ang isang dalaga at binatang magkasama sa isang tagong lugar sa gitna ng gabi, ano ang maaring ibang dahilan bukod sa may relasyon sila? Anong ibig sabihin nito? Sinira ng anak mo ang tiwala ko, sinira niya ang kasunduan ng ating pamilya. Hindi maaari! Juanito, paano mo nagawa sa amin ito? Ako ang may kasalanan rito. Walang kasalanan si Carmelita dito. Sapat na ang ebidensyang iyan para mapatunayan ang ginawa mong pagtataksil sa aking anak. Bakit hindi ka magsalita, Carmelita? Hayaan mo na lang bang maparusahan si Helena at Juanito dahil sa'yo? Hindi ko maintindihan. Bakit naman tutulungan ng aking anak na magkatuluyan si Juanito at Helena? May sarili din siyang dahilan kung bakit ayaw niyang matuloy ang kasal nila Juanito. Natasha, itigil mo na yan. Sabihin mo na, Carmelita, huwag kang duwag. Tita, gusto kong marinig mula mismo sa iyong bibig. Bakit ayaw mong maituloy ang kasal? Ama, patawad. Totoo pong tinulungan ko talaga si Juanito at Helena na mapalapit sa isa't isa. Totoo rin po na ayaw kong matuloy ang kasal namin ni Juanito. Dahil si Leandro po talaga ang mahal ko. Juanito, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga riyan. Matagal na akong nahulog sa'yo kaya wala ka nang dapat ipangamba. Siya nga pala, narinig mo na ba ang kwento ng isang makisig na pusa at makulit na daga? Isang araw, may isang maginoo at napakagwapong pusa ang naglalakad. Bigla siyang may nakasalubong na makulit at ubod ng daldal na babaeng daga. Kinulit siya at kinulit ng dagang iyon at kung ano-ano ang mga kwento nito sa kanya. Kakainin na sana ng pusa ang napakaingay na daga. Kaso dahil mabait at maginoo siya, hindi na lang niya pinatulan ang dagang iyon. Hanggang sa paglipas ng araw, unti-unting nakilala ng pusa ang daga at natutuwa na siya sa tuwing magkausap at magkasama sila at naging magkaibigan sila. Sa sobrang lapit na nila, nahulog ang loob nilang dalawa sa isa't isa, kahit pa alam nilang imposibleng maging sila. Pinagpapatuloy pa rin nila ang pag-iibigan nila at nagpakasal silang dalawa. Oh, anong nakakatawa sa kwento ko? Wala lang. Ang gara kasi kung magpapakasal ang pusa at daga. Sinasabi mo bang hindi tayo maaaring magkatuluyan at magpakasal? Ha? Ang ibig kong sabihin ay ang pusa at daga. Kasi... Magkaiba sila? Ha? Yung pusa at daga nga yung tinutukoy ko. Ah, alam ko na. Ang gusto mong iparating ay ang pusa ay para lamang sa pusa at ang daga ay para lamang sa daga. Kung kaya't hindi sila maaaring magkatuluyan. Sa ganon, ha? Siyempre, pwede naman. Magsama kayo ni Leandro. Okay, nagtatampo ka? Sorry. Pasensya na. Ewan ko. Ama, hindi naman tama na minamaliit ka na ng mga tao. Hindi naman dapat naging gobernador Silio si Don Alfonso. Dapat ikaw yun, Ama. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ako ng paraan para mapatalsik si Don Alfonso. Nagmamakawa po ako sa inyo.
Pakawalan niyo po ang aking ama! Tumahimik ka! Sonia! Sonia! Carmela, maghanda ka. Maraming tao ang magsasakripisyo upang mabuhay si Juanito. Sa ngalan ng inang Espanya at ng kanyang anak na Pilipinas, bilang pakilala sa hatol ng kataas-taasang hukuman, ikaw Don Mariano Alfonso, nagsilbing gobernador ng bayan ng San Alfonso sa loob ng 25 taon, na patunayang nagkasala ka sa pamahalaan at ngayon ay kilala bilang taksil na opisyal na sumusuporta sa grupong nais pabagsakin ang imperyo. Malinaw na ang kabayaran ng iyong kasalanan ay ang iyong buhay hangad namin ikakatahimik at ikapapanatag ng inyong kaluluwa. Ama! Walang awa silang pinatay ni Kapitan Flores. Hindi ko alam kung bakit at papaano napagbintangan si Don Alfonso na kaanib ng mga rebelde. Alam kong masama ang magbintang, ngunit may hinala ako na magkasabwat sina Ama at si Kapitan Flores sa pagpapatalsik sa pamilya Alfonso. Matapos ang libing ni Don Mariano Alfonso, ay agad na pumalit sa kanya bilang gobernadorcilyo ng San Alfonso si Kapitan Flores. Bilis! Tara na, kanina ka pa nila hinihintay. Maraming salamat. Wala iyon. Tayo-tayo lang din naman ang magdadamayan sa hirap at ginhawa. Bueno, tayo'y kumain na. Naghanda kami ng masarap na pagkain para sa inyo. Naway masiyahan kayo. Hindi ko akalaing ang samahan ng ating pamilya ay magiging mas malalim pa. Gagalak ako na tinugon niyo ang aking kahilingan. Mas maswerte kami amigo dahil magiging bahagi kami ng iyong napakasayang pamilya. Biro ko nga kay Leandro na magkaroon sila ng maraming supling ni Binibining Carmeleta upang sumaya at lumaki rin ang aming pamilya. Tunay nga na ang dalawang pusong nagmamahalan ay mas lalong pinagpalapit ng tadhana. Gumawa ito ng paraan upang sila'y magkatuluyan. Nasabi nga sa akin ni Leandro na matagal na pala siyang may relasyon ni Binibining Carmeleta bago pa man siya tumungo sa Cuba. Talaga? May namamagitan na sa inyo ni Ginoong Leandro noon pa man, anak? Carmelita, ipagpaumanhin niyo po. Sadyang mapagbiro ng aking ama. ano pong masasabi niyo sa aming mga putahing inihanda? Pakasarap po ng inyong mga niluto. Nagagalak po akong matikman ang lahat ng ito. Bueno, anong petsa niyo ba gustong ganapin ang kasal ng ating mga anak? Naisa na naming maganap ang kasal sa buwan ng Mayo. Hindi ba masyadong matagal? Mas mabuti kung maikasal agad ang dalawang bata sa lalong madaling panahon. Alam naman nating napakaraming trahedyang nangyari nitong mga nakaraang buwan, kung kaya't mas mabuti kung palilipasin muna natin ang kalungkutan ng lahat, magbuhat ng mawala si Don Mariano at ang kanyang pamilya ay... ang ibig ko pong sabihin kagalang-galang na Gobernador Flores ay kung maaari, sa Mayo na lang po ganapin ang kasal. At kung natatagalan pa po kayo, maaari po nating hingin ang opinyon ni Madam Olivia. Madam Olivia, ano po ang inyong masasabi? Anong buwan at araw po kaya magandang itakda ang kasal ng mga bata? Walang kasalan ang magaganap. Anong ibig sabihin mo, Madam Olivia? Sino ka para magdesisyon ng ganyan? Madam Olivia, ano ang iyong batayan upang sabihin yan? Pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa inyo. Ngunit kaya ako naparito ay upang sabihin sa inyo na si Binibining Carmelita ay desidido na upang maging katuwang sa simbahan. Nais mo rin ba maging Madre Carmelita? Carmelita, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo agad ipinaalam sa amin? Opo. Pasensya na po kung hindi ko nasabi agad. Kasi biglaan talaga at buo na po ang desisyon ko na maging madre.
Ngunit ang kasunduang ito ay... Bilang Madre ng San Alfonso at Maynila, iginagalang ko ang inyong desisyon. Ngunit mas mahalaga pa rin ang kagustuhan ni Binibining Carmelita. Ama, alam po namin mahalaga ang inyong desisyon. Ngunit nang ako po ay magpasya ng magmadre, ay buong puso niyo na magpong tinanggap. Naway huwag niyo rin po sanang ipagkait kay Carmelita ang hangarin niya. Naway pagbigyan niyo na po si Carmelita. Minsan lang naman po siyang humiling sa inyo. Kung kaya't huwag niyo po sana itong ipagkait sa kanya. Gobernador Flores, ipagpaumanhin niyo na po ang pangyayaring ito. Kalimutan niyo na lang din po sana ang inasal ng aking anak. Huwag po kayong mag-alala, bilang Padre di Pamilya ng Monte Carlos, ako na po ang bahala dito. Aayusin ko po ito. Pasensya na po, Don Alejandro. Ako na po ang bahalang kumausap kay Ama. Maraming salamat po sa inyong mga inihanda at magandang gabi rin po sa inyo. Lalo na sa iyo, Binibining Carmelita. Aalis na rin po ako. Maraming salamat din po sa inyong oras at hinihiling ko po na maging bukas ang inyong isipan at bigyang pansin niyo rin po ang kalagayan ng inyong mga anak, Don Alejandro. Si Carmelita, simple, tahimik at magalang. Unang pag-ibig ni Carmelita si Leandro. Noong nagdadalaga at nagbinata ang silang dalawa, nagtapat ng pag-ibig si Leandro. Naging sekreto ang kanilang relasyon dahil strikto ang ama ni Carmelita. Ngunit naputol ang kanilang pag-iibigan nang umalis si Leandro papuntang Cuba upang tuparin ang kanyang pangarap. Sa di inaasahang pagkakataon, ay nahulog ang loob ni Carmelita sa kuya ng kanyang kaibigan na si Sonia. Nakumbinsin niyang ipakasal siya kay Juanito. Ngunit sa araw ng kanilang kasal ay ibinaril si Juanito. Nagpakalunod si Carmelita sa lawa ng luha upang sumunod sa kanyang minamahal. Ngunit bago iyon, ay nagdasal muna siya sa simbahan at doon niya nakilala si Madam Olivia. Binigyan siya ng pagkakataong maisulat muli ang kanilang nakaraan, ngunit kailangan niyang tapusin ang kwento nila ni Juanito sa pamamagitan ng pagpapakamatay at pagkalunod sa lawa ng luha. Upang hintayin ang pagdating ng tamang panahon sa tulong ng isang babaeng isisilang sa loob ng ika-4 na salin ng henerasyon. At ang babaeng iyon ay ako. Bueno, amigo. May nais sana akong sabihin sa iyo. Ano iyon, amigo? Upang mapagtibay ang ating samahan, nais kong maikasal sa iyong kalawang anak. Matagal na kasi akong may pagnanasa kay Binibining Maria. Ngunit amigo, kung hindi din naman matutuloy ang kasal ni Carmelita at Leandro, mabuti nang makasal sa isa sa iyong mga anak, hindi ba? Nais ko sanang maikasal kami sa lalong madaling panahon. Pumapayag na ako, amigo. Bueno, mas mabuti kung gayon. Viva nuestra familia! Viva! Carmelita? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Ipapasundo sana kita sa daungan. Carmelita, sinong nagsundo sa'yo? Hindi ka maaring makakalabas ng kumbento. Ah, ngayon alam ko na. Ama! Totoo po ba na balak niyong ipakasal si Ate Maria kay Gobernador Flores? Carmelita, huwag mong simulan ito. Kararating mo lang, pero binabastos mo na naman ako. Ama! Masyado nang matanda si Gobernador Flores para kay Ate Maria! Kasing edad lang ni Ate Maria ang pangalan na anak ni Gobernador Flores na si Natasha. Kaya dapat susundin ko ang sasabihin mo? Hindi ko maintindihan, ngunit malaki na ang pinagbago mo, Carmelita. Kailan at saan mo natutunang suwayin ako ng ganito? Ah, alam ko na. Sa tingin ko nakukuha mo ang asal na yan sa babaeng kasama mo. Sinasabi lamang ni Carmelita kung ano ang tama. Alejandro, tumigil ka na. Igalang mo ang punong madre.
Alejandro, wala sa kamay mo ang mga dapat mangyari. Tandaan mo na ang iyong paghahangad ng kayamanan at kapangyarihan ay may kapalit na parusang hindi mo inaasahan. Wala kang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Mula ngayon, ipinagbabawal na kitang lumapit sa matandang babae iyon. Pero wala namang kasalanan si Madam Olivia. Ang usapin dito ay ang pag-alok nyo kay Governor Flores na ikasal kay Ate Maria. Tama na, anak. Tapos na ang pasensya ko sa iyo, Carmelita. Hindi mo na ako ginagalang nang dahil sa pag-unawa ko sa sitwasyon mo kung kaya't hindi ka pinaparusahan. Ngunit ngayon ay sumusubra ka na. Carmelita, anong ginagawa mo dito? Ama, pagpasensyahan niyo na po si Carmelita. Bata pa po siya at hindi niya pa po makontrol ang kanyang galit. Paloorin niyo ang batang iyan sa asin hanggat hindi ko sinasabing maaari na siyang magtungo sa kwarto niya. Alejandro, huwag mo nang gawin ito. Pagsasabihan ko na lamang si Carmelita. Hindi magtatanda ang batang iyan hanggat hindi nakakatikim ng parusa. Carmelita, humingi ka ng tawad kay Ama. Ama, may nais pong sabihin si Carmelita. Ama, buntis po ako. Iyan mo ng kahihiyan ang pamilya natin. Nilagay mo sa kahihiyan ang pangalan ko sa harapan ni Gobernador Flores. Hanggat kailan niyo ba ako bibigyan ng sakit ng ulo ni Carmelita? Ama! Bukas na bukas din ay palaglag mo ang pinagbubuntis mo. Ama, huwag po. Hindi ko po kaya mawala sa sinapupunan ko ang bata na ito. Ano? Itatanggi mo pa? Hindi ko hayaang mabuhay ang anak niyo ng hapaslupang hardinerong si Eduardo. Ipalaglag mo ang anak niyo at magpapakasal ka kay Gobernador Flores. Ama, huwag po. Hayaan niyo po isila ko ang batang ito. Magpapakasal pa rin po ako kay Gobernador Flores. Hindi makapapayag si Gobernador Flores na magkaroon ng anak sa iba ang mapapangasawa niya. Kaya dapat mamatay ang batang iyan sa ngalan ng ating pamilya. Ama, pakiusap, hayaan niyo po mabuhay ang bata sa sinapupunan ni Ate Maria. At huwag niyo na po siyang ipiling ipakasal kay Gobernador Flores at matali sa kamay nito habang buhay. Dahil, handa na po akong makasal kay Leandro. Carmelita, sumama ka sa akin, itatanan kita. Ano? Kaya pala, ayaw mong ituloy ang kasal niyo ni Leandro at may plano pa kayong magtanan? Putang ina! Gobernador Flores! Wag po! Nagmamakawa ko! Panita! Dapat lang niya mamatay, Alfonso niyan. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Carmelita!
Mahal kong anak, marahil sa mga oras na ito ay hindi mo na ako kapiling. At marahil ay alam mo na rin na alam ko na ang lahat tungkol sa totoong pagkatao mo at sa iyong misyon sa panahong ito. Noong una ay hindi ako makapaniwala nang mabasa ko ang mga nakasulat sa tala-arawan na palagi mong daladala. Pasensya na kung pinakialaman ko ang pribadong tala-arawan na ito nang maglinis ako sa iyong kwarto kahapon. Hindi ko napigilang basahin ito nang makita ang mga kataga sa unang pahina na ang pag-iibigan natin ay muling maisusulat sa ika-4 na pagkakataon. Inakala ko na gumagawa ka lamang ng isang istorya, ngunit sa bawat paglipat ko ng pahina ay may kung anong bigat akong nararamdaman. Hindi ko maintindihan pero nakita ko ang totoong ikaw, ang pamilya mo at ang buhay mo sa modernong panahon. Hindi ko maitatanggi na kamukhang kamukha mo nga ang anak kong si Carmelita. Magkaibang-kaiba man kayo ng ugali at personalidad ay kailanman ay hindi ko naramdamang hindi ikaw ang anak kong si Carmelita. Sabi nga nila, ang lukso ng dugo ay nararamdaman lamang ng isang magulang sa kanyang totoong anak. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumututol ako sa paniniwalang iyon dahil ni isang segundo ay hindi ako nagduda sa pagkatao mo. Hindi ko naramdamang hindi kita anak. Sa katunayan nga ay mas lalo pa akong napamahal sa iyo. At sobrang dinadakila nga kita dahil nakakaya mo ang lahat ng hamon ng tadhana sa iyo. Sobrang nagpapasalamat ako dahil nakilala kita at nagkaroon ako ng pagkakataong mahalin at alagaan ka. Bagamat hindi ka man lumabas sa sinapupunan ko, hindi ka naiiba kina Maria, Josefina at Carmelita. Habang buhay pa din kitang ituturing na anak ko at bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Maging ang buhay ko ay handa kong ialay para sa ikatatagumpay ng misyon mo. Hangad ko ang kaligayahan niyo ni Juanito at naway magtagumpay ka sa iyong misyon at makabalik ka na sa piling ng iyong totoong pamilya. Mahal na mahal kita, Carmela, ang iyong ina na lubos na nagmamahal sa iyo. Soledad Montecarlos. Ayop ka, Leandro! Carmela! Todo escapatoria! Carmelita? Matame? O te mató! Usted destruye mi vida! ¡Mátame ahora! So, ganito yung gawin natin sa report natin. Tapos, di ba si Carms yun? Tulungan natin! Mahal kong Carmela, hindi man ako nakakakita na ngayon, pero alam kong malinaw at hindi ka mahihirapang basahin ang sulat kong ito sa iyo. Naiisip ko din ang itsura mo ngayon habang binabasa mo ito.
Naway huwag mong aalisin ang mga ngiti sa iyong labi dahil iyon ang nais kong masilayan hanggang sa huling sandali. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang sitwasyon natin. Dahil kahit anong mangyari, kahit anong gawin ko, kahit buhay ko ang itaya ko, ay alam kong hindi kita makakapili. Mabuti na lamang at tinulungan niya ako at hindi niya sinabi kinakatapang na ako ang nagsabi sa iyo. Nang makatakas na kayo papuntang Maynila, pinababantayan ni Leandro ang Hacienda Monte Carlos. Pero madali rin kaming makapasok doon dahil kakaunti lamang ang bantay. Ang pakay namin ni Andoy sa pagpasok sa Hacienda Monte Carlos ay upang kunin ang sulat na binigay ko sa iyo, na kung saan inilahad ko doon ang buong plano para hindi iyon gawing ebidensya. Hindi naman kami nabigo dahil nakita ko iyon na nakaipit sa isang sulog na tala-arawan. Naalala ko na ang tala-arawang iyon ang palagi mong bitbit, kung kaya't pasensya na kung kinuha ko na rin dahil nais kong mabasa ang iyong mga saloobin. Nalaman namin mula kay Eduardo na magtutungo kayo sa Espanya kasama ang pamilya Flores at iba pang mga opisyal. Malaki ang galit ni Katapang kay Gobernador Flores dahil nalaman na niya na ito ang nagpapatay sa buong pamilya ng kanyang kapatid na si Mang Nestor at ang asawa nito na si Aling Trinidad. Kung kaya't kahit nag-aagaw buhay na si Katapang ay ipinag-utos niya na sunduin namin kayo sa Maynila. Galit na galit rin ang aming mga kasamahan dahil sa ginawang pangkakanyong sa amin ni Leandro sa kabisera ng Alfonso. Pagdating namin sa Maynila, huli na rin nang malaman ko na ninakaw ni Eduardo ang mga dokumento ni Kapitan Corpus na pinatago sa akin ni Ignacio bago ito mamatay. Nalaman ko na nagpapadala ng sulat si Eduardo direkta sa kaharian ng Espanya sa ilalim ng pangalan ni Kapitan Corpus upang ihatid ang mga sumbong at anomalya ng Gobernador Flores at ang ibang mga opisyal. Hindi niya idinamay si Don Alejandro dahil ayaw niyang masaktan si Maria, kung kaya't nais niya kayong itakas noong araw na iyon. Isa ako sa mga naging kutsero niyo papuntang Maynila nang manggaling kayo sa Laguna at napansin ko ang paiba-iba mong emosyon, kung kaya't naniwala na ako sa nabasa kong nakasaad sa iyong tala-arawan na hindi ikaw si Carmelita Monte Carlos. Dahil ikaw si Carmela Isabela na nabubuhay sa makabagong panahon. Agad kitang pinuntahan at hinarap noong araw na iyon na kaarawan mo din. Pero nagulat ako nang bigla mo akong tutukan ng barel. Carmela, maraming salamat sa lahat dahil iniligtas mo ako sa kamatayan. Alam kong ang pag-ibig mo sa akin ang nagligtas sa akin. Hindi ko man narinig sa iyo ang salitang mahal mo rin ako noong araw na iyon. Alam kong kahit hindi mo sabihin, ganoon rin naman ang nararamdaman mo para sa akin. Nagpapasalamat ako dahil sa dami ng sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Hindi ko akalaing nagawa mong malagpasan ang lahat ng iyon, kahit pa hindi mo kabisado ang pamumuhay sa aming panahon. Napagtanto ko na hindi ko dapat sayangin ang iyong pagsasakripisyo, kung kaya't matapos mabigo ang aming samahan na mamatay si Katapang, pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko ng medisina. Pinag-aaral ako ng propesor na nagtuturo sa amin ni Angelito, at nang makatapos ako ay si Angelito naman ang sinuportahan kong mag-aral. Naging matagumpay na abogado naman siya nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino noong taong 1896. Sumali rin ako sa panig ng mga Pilipino at ipinaglaban ang kalayaan. Ngunit tama pa nga, nasakop muli ang bayan natin ng mga bagong dayuhan. Sa kabila ng labanan ay ginagampanan ko pa rin ang aking tungkulin bilang isang doktor. Hanggang sa dumating ang mga Hapon at nagtago muna kami nila Angelito at ng pamilya niya sa kabundukan. Hindi ko na rin nagawang isalba ang mga ipininta kong larawan mo dahil nasunog ang lahat ng ito sa aking tirahan sa Intramuros. Mabuti na lang dahil naiwan sa simbahan ng San Alfonso ang kauna-unahang obra ko na ginawa ko para sa iyo.
Nakuha ko iyon muli nang bumalik ang kapayapaan sa Pilipinas. Hindi ko naman inasahan ang unti-unting paglago ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong mabulag. Ngunit kahit bulag na ako at wala nang makita ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala ang iyong kagandahan. Nakikita ko pa rin hanggang ngayon sa aking isipan ay iyong mga mata. Ilong, pisngi, matamis na ngiti, maputing kutis at malinaw pa rin sa aking alaala ang iyong kagandahan. Nakikita ko pa rin hanggang ngayon sa aking isipan ay iyong mga mata. Ilong, pisngi, matamis na ngiti, maputing kutis at matamis na labi. Hindi na ako nag-aasawa pa dahil ikaw lang ang nagmamay-ari nitong puso ko. At kahit hindi kita kapiling, kahit nasa malayong lugar ka, kahit hindi ka pa pinapanganak sa panahong ito, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Naway mapangiti ka ngayon dahil sa ibabalita ko sa iyong natupad ko ang pangako ko. Nabuhay ako ngayon ng napakahaba at kahit hindi ko man hawak ang kamay mo ngayon, asahan mo na ang puso ko ay kailanman ay hindi bibitaw sa iyo. Patawarin mo ako kung hindi na kita mahihintay pa dito sa ating tagpuan. Ngunit palagi mong tatandaan na mahal kita, Carmela. Saksi ang lugar na ito kung saan nagsimula ang kwento nating dalawa hanggang sa muli, mi amor. Nagmamahal, Juanito Alfonso. Dear Diary, maraming salamat sa lahat ng bagay na pinaunawa mo sa akin. Marami akong natutunan mula nang mapunta ako sa sinaunang panahon. Ngayon, alam ko na kung bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa ang napunta doon. Nang dahil sa aking pambihirang mga naging karanasan, natutunan ko ang kahalagahan ng pamilya. Natutunan ko ang responsibilidad bilang panganay. Natutunan kong igalang ang mga magulang. Natutunan kong pahalagahan ang mga kaibigan dahil minsan lang makatagpo ng isang tunay at tapat na kaibigan. Natutunan kong pahalagahan ang kalikasan. Natutunan kong lumapit sa Diyos. Natutunan kong hindi naging madali ang buhay ng aking mga ninuno. Natunghayan ko ang lahat ng karahasan at pang-aabuso na sinapit nila. Natutunan kong mahalagang pag-aralan ang ating kasaysayan at higit sa lahat, natutunan ko ang magmahal ng tunay. Hinihiling ko rin na kung sakali ay ipaabot mo ang mensahe kong ito para kay Juanito. Nagpapasalamat din ako dahil nakilala kita. Nang dahil sa iyo, natuklasan ko ang totoong ako. Patawarin mo ako kung hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo na magkakasama tayo habang buhay. Pero ang tanging maipapangako ko sa iyo ngayon ay habang buhay kong babaunin ang lahat ng alaala natin at ang lahat ng iyon ay mananahan dito sa puso ko. Ikaw ang una't huling pag-ibig ko at sa huling pagkakataon ay nais kong malaman mo na mahal rin kita, Juanito. Tanggap ko na hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang ang kwento nating dalawa. Ngunit masaya akong tatahakin ang buhay ko ngayon nang may ngiti sa labi. Ang pag-iibigan natin ay muling maisusulat sa huling pagkakataon at ito ang kahilingan ko. Ako si Carmela Isabela, ang spoiled maldita na nabitter sa pag-ibig pero lahat ng iyon ay nagbago nang mapunta ako sa taong 1892. Tanggap ko na hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang ang kwento nating dalawa. Ngunit masaya akong tatahakin ang buhay ko ngayon ng may ngiti sa labi. Dahil alam kong nariyan ka lang sa paligid at hindi ka magsasawang hintayin ako. Nagpapaalam, Carmela.